Ato sa ulog karon, sa buti mas mo ang si Maria ang reyna sa rehiyon, sa Visayas region. Siya ang patrona sa tibok rehiyon sa Kabisayan. Muna ang pagbasa gikan ni Propeta Isaías, pre-exilic period. Wala pa sila bihag ang mga warning sa mga propeta. Warning ni Propeta Isaías nga ang paghinulsol sa mga tao, pagbago silang kinabuhi, dili madayon ang ipahamtang nga silot kanila sa Ginoo. Ning panahona mo ni ang dunay tabo nga injustisya sa katawhan sa Huda, labi na siyudad sa Jerusalem, ug ang panastamas nila sa balaan nga templo diin sa mga hari nga kanag sunod-sunod nga mga hari, ilang gipromote ang Baalism kanang mga figures, imahin nga butang diha sa altar sa templo, mga Diyos-Diyos usa samot ang kasuko sa Ginoo. Despite of this, ang mga propeta nagpahibangdo sa mga tao diya sa paghinulsol o pagbago aron nga di madayon ang katalagban ipahamtang kanila sa Ginoo. Udo sila mga anak sa Dios apan gamiton sa Ginoo ang mga kaaway aron pagdisiplina sa iyang pinanggang mga anak ang katawhan sa Huda, ang mga Hudiyo. Kunya ning mao nga busahon sa ni Propeta Isaías nga ang Ginoo pinagi ni Propeta Isaías nga ino mga tao nga maabot ang panahon nga matao ang Mesiyas. So ang mga tao kita sa kahayag taliwala sa kangit-ngit nga matao ang manubos. Kung sa ato pagbasa muna kanaba nagpunting sa ang Ebanghelyo nagpunting sa unang pagbasa ang mga tao ng Mesiyas sa kanang infancy narrative sa atong Ginoo nga first chapter of St. Luke. Unya ang nahitabo the gospel that you have heard is about the visit of Angel Gabriel to Mary. Pagbasita niya kanindot kay nagdala og maayong balita. Pero sahi ka nato, bisita sa tao, dili maayong balita. Noon, magbungkot ang tao ng ating bisitahan. Nga naman, mangutang ta o manukot ta. Muna, magbungkot ta. Pero kini kang tagsara ta bisita nga, magpahalipay ta, makahatag kalipay sa mga tao nga atong giduaw. Ining atong istorya sa Ebanghelyo, ang Anghel Gabriel, nga mo ang anghel nga mensahero. Kung doon ay mga dagkong balita, ipadayag sa Ginoo pinaagi kang Anghel Gabriel in the Old Testament and the New Testament. Kaya mao nga ang iyang pagduaw nagdalag may balita, paglipay Maria kay magsabak ka. Ang salalang sa Espiritu Santo. Unya in a human condition imposible. Ano man kay una dalaga, batanong dalaga, mga at age of 14 si Maria nga nagsabak siya. Kunya wala pa ba nakilabot kaniya kay engaged niya nga San Jose nga the first part of marriage is they live separately. Ang uman sa kasal ay pa sila maghiusa, mag-ipon to consummate their marriage. So muna nitabo. Kunya, mutana siya, how can that be? Usaw manini, wa mo kay lalaki. Ang angin ito, ayaw ka balaka, Maria. Kaya ang imong sabak lalang sa Espiritu Santo. Imposible. So sa kanlaga, nga magbabdos, kaway nakahilabot. So muna sa human condition, imposible yun siya. Pero, gamay na matod sa usa ka obispo nga sa iyang misa na naka-attended, siya, kundi mo tuo, aminawa, kining example, kining usa ka manok, di gina mangitlog kung way mangupa. Normally, di siya mangitlog kung way mangupa nga manok. So, mangitlog naman siya kung nunay manghilabot kaniya nga manok. Pero, karong panahona, ang mga manok mangitlog, pinaagi sa kanang laying mass nga kanugmok nga mais, dinugmok nga sorghum, dinugmok nga trigo, isagulan og chemical aron ang manok mangitlog. Kung ang manok nangitlog pinaagi sa gahom,
sa chemical nga ilang kaon. Unsa kaha ang Ginoo, walay imposible sa Ginoo, mahimo niya ang tanan. Kung siya mo plano, mahimo niya ang tanan kay duna siya gahom sa tao. Sa mataas tao, imposible na siya. Na kanindot kayo kay una gipadayag sa Dios, pinagi ni mong hitabo sa Annunciation nga the first joyful mystery nga wala imposible sa Ginoo kung iyang buhaton. Busa magampo kita nga mahitabo ang atong mga pag-ampo, mga pangandoy sa kinabuhi uban sa atong komparasyon. Kay si Maria sa dihang ipadayag kaniya ang balita nga mahimo siyang inahan. She was obedient to the will of God nga wa man siya musupak, nangutana lang siya, usaha man ini nga wa man ko'y bana nga kaipon ako, nakahilabot ako. Ayaw kabalaka Maria kay ang imong gisabak na lang sa Espiritu Santo. Sa kanato, kanabang di ba mga asawa ka, mamana ka, kanang tao nga imong ikasabot, kanang tao nga imong ikatrabaho. Some managers and some pastors in the church na mingon niya, I choose people whom I can easily work with. Ako nga, we are talking about this because we have at present, there is an ongoing PPC assembly dito sa auditorium sa atong parokya. Then, pasabot kanila ang pag-alagad o ang function nga sa mahimong mga opisyalis nga sa PPC, Parish Pastoral Council. Kaya, tanaw na ito nga kanang ang tema ng tuiga sa Archdiocese sa tibok sab nga kalibutan is walking the church as walking together. Magdungan ta musa dungan ta diha sa listening church. Naminaw si Maria, naminaw siya sa anghel sa Ginoo, naminaw siya. Wa siya minaw aron muriak, kundi naminaw siya aron pagsabot o pagtuman sa kabuton sa Dios. Kanang for us sometimes we just listen and then react. Muna ato kinaiya, di man ta moingon niya, maminaw ta aron ta makasabot. Kanang sa mga taong pili kita o mga opisyalis na kanang ato ikasabot. Mamili ka kanang mukontra sa imong mga programa sa imong community. Mangita ng tao nga imong kasabot, nga imong kaabag sa imong plano sa pagpatuman sa mga proyekto o mga pastoral nga mga kalambuan sa parokya. Pero we walk together, we listen to one another with the common discernment, communal discernment, kana siya as we walk together. The problem, ako nakita is, we walk together but not working together. Maayo man lamang ta diya sa pagsimba tadungan kinang naminaw ta dungan. Did we just walk together or work together? Una, I found that problem in the many parishes I have been assigned to. Nga maayong tadungan ta, malakaw ta, kasabot ta diya sa assembly, diya sa mga meeting, nagkahiusa ta pag-agree sa usa ka plano. Pero did we work together? Si Maria, timing ang pagpili sa Ginoo, sa pag-iandam niya. Si Maria sukad pa sa pagsabak sa inahan niya si Ana, Santa Ana. Pero si Maria doon gihapon siya human freedom sa pagdili sa kabuton sa Dios. Pero ang iyang human freedom igamit niya aron makapahimot sa Ginoo. So ang Ginoo timing sa pagpili kang Maria nga kanang Mary whom he can easily work with. Ikasabot niya sa plano sa kaluwasan sa tao. So wala na dugang mga problema para sa Ginoo, kani siya mga mahitag lain pang tao nga mahimong instrumento alang sa kaluwasan sa katawhan kay diha ang Ginoo magpakatawo na mong sabakan. Si Maria wa problema kaniya kay namati kani siya sa mensahe kanang siya na malandong niini. Kadaghan kinabuhi ni Maria mga aspito sa iyang pagsunod kang Kristo, iyang anak nga namati siya, namalandong siya. And she kept it in her heart, matod pa sa Ebanghelyo. So muna na kanang sa Ginoo kanato nga kanang mamati kita, we cooperate with Him in the plan for salvation.
kanato kanang kutob ra ta magsimba kay doon natin pagtuo sa Ginoo. How about our kanang horizontal relationship with one another? Muna ang atong mission nga gisangon sa Dios. Kita nagpatalinghog kaniya namati sama ni Maria nga ikasabot sa Ginoo. Kita mo sa daghang higayon nga ikasabot sa Ginoo. Gusto mong ko challenge kanato ang kining we walk together, we also work together to do a mission of Christ in the church. Palihog manindog alang sa atong mga pag-ampo.